Pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 29, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Yung napulot lamang nila, yung isa sinindihan, pero sabay pong sumabog. 12 anyos na lalaki sa Maynila dead on the spot matapos masabugan ng Picolot Fountain. Isa pang minor de edad, sugatan. 3 araw bagong taon, mga pasaherong pauwi ng probinsya dagsana sa PTEX. Ilang biyahe naman ng mga barko fully booked na. 6.7 trillion pesos sa 2026 national budget niratipikahan na ng Senado at Kamara. Missing bride-to-be natagpuan na sa Ilocos Region. Sa balitang showbiz, Carla Bellana ikinasal sa kanyang high school sweetheart. At actress with Down syndrome, Cristel Go, itinanghal na pinakamahusay na aktres para sa I'm Perfect sa Metro Manila Film Festival. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Pasintabi po sa ating unang balita. Dead on the spot ang 12 anyos na lalaki sa Maynila linggo ng gabi matapos masabugan ng Piccolo at Fountain habang sugatan naman ang kanyang kaibigan. Samantala, dagsaan na rin ang mga mamimili sa Bukawi, Bulacan kung saan tinitiyak ng mga nagtitinda na may permit ang lahat ng mga panindang pailaw at pampaingay. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa pool sa CCTV footage ng Barangay 224 Tondo sa Maynila, ang malakas na pagsabog sa isang sidewalk na sinabayan ng malaking buga ng usok nitong linggo ng gabi, December 28. Tumambad ang dead on the spot na 12 anyos na lalaking putol na ang braso at binti. Sugatan naman ang kanyang kaibigan. Ayon sa pulisya, mga napulot na Piccolo at Fountain ang pinagmulan ng malakas na pagsabog. Sinindihan niya yung Piccolo, pero nung sumabog po, kasabay din po na sumabog yung hawak na parang malaking cone or fountain na hawak nung kanyang kaibigan. So parang pareho po kasi yung napulot lamang nila, yung isa sinindihan, pero sabay pong sumabog. Sa datos ng Department of Health o DOH as of nitong December 29, umabot na sa 125 ang bilang ng mga naputukan sa bansa, pero 27% na mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na 171. Muli namang nagpaalala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa mga iligal na paputok. Yung kanilang timbang, yung laki nila is wala po sa standard, at syempre yung mitsa nito or yung fuse po is sumasabog siya ng hindi tama doon sa specified na oras or ng segundo. Dapat po hindi siya masusunog within 3 seconds at hindi rin lalampas po ng within 6 seconds. Kabilang sa mga pinagbabawal na paputok ay ang Watusi, Papap, Plapla, Piccolo, 5-Star, Giant Bawang, Goodbye Philippines, Goodbye Diskaya, Goodbye Chismosa at iba pa. Samantala, dagsana mga namimili ng legal na paputok at pailaw sa Bukawi sa Bulacan. Gaya ni Mike na nag-budget ng 15,000 pesos. Nakasanayan na kasi every year. Kailangan namin bumili. Naglalaan talaga kami ng pera para doon. Iba yung salubong sa buong taon pag nagpapaputok kami. Mas masaya. Ayon sa ilang nagtitinda, uso pa rin ang mga paputok na gawa mismo sa Bulacan, gaya ng sinturon ni Judas, Quitis at iba pa, kahit na tumaas ang presyo. Ang sinturon ni Judas na 100 rounds ay 150 pesos, 500 pesos naman sa mas malaking sinturon ni Judas na 500 rounds. May Chinese sawaring mabibili na 10,000 rounds na tig 8,000 pesos. Available pa rin ang mga classic lucis na mabibili mula 50 pesos hanggang 180 pesos depende sa klase. Ang fountain naman mula 60 pesos hanggang 1,000 pesos. May mga fireworks din na depende ang presyo sa dami ng shots.
hanggang 20% na ang itinaas ng mga presyo ng pailaw at paputok ngayong taon at posible pang tumaas habang papalapit ang salubong sa bagong taon. Baka mamaya wala na kaming makuwang supply ng kwitis o ng sawa o ng ibang ano. Tataas din po yung presyo kasi ng supplier namin, kaya itataas din po namin. Ayon sa mga nagtitinda ng paputok sa Bukawi, may mga permit ang lahat ng kanilang paninda. At para sa kaligtasan ng lahat, may mga palalang nakapaskil gaya ng no smoking at no testing. May naka-standby ding drum ng tubig sa bawat tindahan ng paputok sakaling magkaroon ng sunog. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Pinagsisira ng Police Regional Office 3 ngayong Lunes ang libo-libong iligal na paputok at pyrotechnic devices sa Camp Olivas, San Fernando City, Pampanga. Yan ay bilang bahagi ng mas pinaigting na hakbang para sa ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Isinagawa ang ceremonial destruction sa tulong ng Bureau of Fire Protection para sa wastong disposal ng mga nakumpiskang paputok sa Central Luzon. Kabilang sa mga sinira ang Boga, Kwitis, Goodbye Philippines, Lolo Thunder, Plapla, Tuna, Judas Belt, gayon din na ang Giant Whistle Bombs na nagkakahalagang humigit kumulang 500,000 piso. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Alinsunod ito sa adhikay ng PNP na protektahan ng lahat para sa ligtas at responsableng pagsalubong sa bagong taon. Mga ka-A to Z, kayo po ba ay nagbabalak pa na umuwi ng probinsya? Fully book na ang ilang biyahe ng mga barko. 3 araw bago ang bisperas ng bagong taon ayon sa ilang shipping lines. Bagamat wala pa ang opisyal na anunsyo mula sa Philippine Ports Authority ukol rito, tuloy-tuloy naman ang biyahe patungong Surigao, Mindoro at iba pang karatig probinsya. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang bilang ng mga barko para maisakay ang dagsa ng mga pasaherong naghahabol para makapagbagong taon sa kanilang probinsya. Ayon sa ulat, stranded na ang ilang pasahero sa Batangas Port at pahirapan na rin ang sitwasyon dahil sa pagkaantala naman ng biyahe ng ilang shipping lines. Matapos po ang bawas presyo bago magpasko, panibagong pag-aray dahil magkakaroon naman po ng dagdag presyo sa produktong petrolyo na sasalubong sa ating lahat bago magbagong taon. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene, gayon din sa diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang dahilan ng panibagong oil price hike ay ang geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine at mga sanction ng US sa mga oil tanker ng Venezuela na nakakaapekto naman sa supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya po, kung kaya, magpakarga na po. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang para maisabatas na ang pambansang pondo. Yan ay matapos ngang ratipikahan ngayong Lunes ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report para sa 6.793 trillion peso national budget sa taong 2026. Mabilis na ratipikahan ng BICAM report sa Kamara hapon ng Lunes matapos ang voice voting ng mga kongresista. Habang sa Senado naman, nagrehistro ng no vote sina Senators Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Yes, with reservations naman ang boto ng ilan tulad ni na Senators J.D. Ejercito, Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Gayunpaman na naigang mayorya para maratipikahan ng panukala. Mula rito, itatransmit na ang enrolled budget bill sa Malacanang para sa pagsusuri ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at inaasahang paglagda niya sa unang linggo ng Enero. Hindi naman naniniwala ang mga progresibong mambabatas ng Makabayan Bloc na walang pork ang panukalan 2026 national budget. Ito ay matapos ngang maratapikahan ng mga kapulungan ang panukala. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi totoo ang sinasabi ng mga pinuno ng Bicameral Committee na pork-free ang 2026 spending plan. Anya, nag-iba lang umano ng lagay at inilipat sa mga LGU mula sa DPWH.
Dagdag ni Tino, bigong tugunan ng budget ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyong panlipunan kahit pa may mga dagdag pondo. Inihikayat din ng mamabata si Pangulong Marcos na i-veto ang ilang line items, kabilang ang unprogrammed appropriations, ang confidential at insel funds na anyay nadagdagan pa at mga sinasabing pork ng mga local government units. Magugunita ang lusot na nga sa Bicameral Committee ang 2026 budget at target mapirmahan ng Pangulo anumang araw mula ngayon. Patuloy naman ang panawagan ng Makabayan Bloc na busisiin at itama ang panukala bago ito tuluyang aprubahan. The budget fails to address the fundamentals. No? So sufficient funding for education, health, housing, social services in general, even with the increases that were made to, for example, education, kulang pa rin yun. Nagsampa na ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation laban sa isang Department of Justice Administrative Officer dahil sa umano'y paglihis ng hindi bababa sa 12 milyong pisong pondo ng gobyerno. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyaria, isinangguni ng DOJ sa NBI ang kaso noong December 22 matapos madiskubre ang mga irregularidad sa payroll ng regional prosecutors. Lumabas sa investigasyon na muling ni-reactivate ng suspect ang mga payroll account ng mga retirado na, nagbitiw na at hindi na aktibong prosecutor at inilipat ang mga benepisyo sa mga tinatawag na mule accounts. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation Lunes ng hapon sa DOJ payroll section sa Maynila matapos makumpirmang naipasok na sa mga kaugnay na bank account ang mga bonus ng gobyerno kabilang ang Performance Enhancement Incentive at Special Recognition Incentive. Nakakulong na ngayon ang suspect at ilang kasamahan nito matapos sampahan ng kasong malversation of public funds, qualified theft, graft at iba pang cybercrime-related offenses. Carla Abellana is officially Mrs. Santos. Tinawag ni Kapuso actress Carla Abellana ang kanyang high school sweetheart na si Dr. Reginald Santos bilang kanyang first and last. Matapos nga silang magpakasal sa isang surprise at pribadong ceremony sa Tagaytay nitong Sabado, December 27. Ayon kay Carla, isang full circle moment ang kanilang 20-year love story na nagsimula noong high school at muling nagtagpo matapos ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Ibinahagi rin ng aktres ang kanilang kwento at wedding vows sa kanyang social media account at sa same-day edit video ng kanilang kasal. Ayon naman sa kanyang now husband na si Doc Reginald, dumating sa tamang panahon ang muling pagkikita nila ni Carla kung kailan pareho na silang handa at buo. Congratulations and best wishes, Carla and your husband. Susunod, nawawalang bride-to-be, natagpuan na. Saan nga ba napadpad? At mga pasaherong pauwi ng probinsya para magdiwang ng bagong taon, dagsana sa PTEX, mga bawal dalhin na gamit, alamin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ligtas na natagpuan mula sa bayan ng Sinson, Pangasinan, bandang alas 4 ng hapon ngayong Lunes ang napabalitang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juana. Ayon sa Quezon City Police District, pinuntahan at sinundo na ng mga pulis kasama ang pamilya ni De Juan ang kinalalagyan ni Shera.
Agad na dinala si De Juan sa isang medical officer para masuri ang kanyang kalagayan at matukoy kung may kailangang medikal na atensyon. Huling nakita si De Juan bandang 1:30 ng hapon noong pang December 10 sa bahagi ng Commonwealth Avenue at Atherton Street sa North Fairview, Quezon City. Nawala si De Juan 4 na araw lang bago ang nakatakdasan ng kasal nila noong December 14 ayon sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes. Matatanda ang humingi ng tulong sa publiko ang fiancé ni De Juan at nag-alok pa ng umabot sa 150,000 piso na reward para sa anumang impormasyong makatutulong sa paghahanap sa bride. Pinaliwanag naman kamakailan ng groom na wala silang naging pag-aaway at handa na siyang magparaya sakaling ayaw na talagang magpakasal sa kanya ni Shera. Patuloy naman na nililinaw pa ng mga otoridad ang mga pahayag at naging dahilan ng pag-alis ni Shera. Tatlong araw bago ang pagpapalit ng taon, dagsana sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga biyaherong hahabol ng uwi sa kani-kanilang probinsya para sa pagsalubong ng 2026. Ang latest na sitwasyon sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Tapos na ang Pasko pero ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, walang tigil pa rin ang dating. Habang ang mga ikangay main characters ng Manila at Metro Manila nagbabakasyon na sa kani-kanilang mga probinsya, dagsa pa rin ang mga tao o mga biyahero dito sa PITX para makauwi sa kanilang probinsya at magdiwang ng bagong taon. Nagkukumahog na ang karamihan makabili ng tiket at makaalis din agad, lalo pat ang ilan malayo-layo pa ang pupuntahan. Gaya na lamang ni Nanay Elsie na napasalampak na lang sa sahig sa haba ng pinipila at paghihintay. Ilang beses na rin kasi silang naubusan ng tiket. Dapat nakaalis kami 27. Kaya lang, sa Pasay nag-close at saka sa Cubao. Kaya yung anak ko na lang po yung pinapunta ko dito sa PITX para siya yung kumuha ng tiket. Yung mga dapat dalhin namin na marami, binawasan na namin kasi sobrang pagod. Si Nanay Cynthia naman na taga-Tagig at pauwing Legazpi Albay, bit-bit ang pagkalalaki at mabibigat na bagahe. Laman ang mga regalo't pasalubong sa kanyang anak. November pa ako nagpabook pero ang nakuha kong booking is 29 na. Oo, kasi fully book na yung Kagsawa. Kailangan para yung upuan mo, mas malapit ka doon. Oo, tapos hindi ka makikipagsiksikan doon sa ticket booth. Tiis-tiis din siya sa ngalay ng pagkakatayo dahil wala nang maupuan. Kahit alas 8 pa ng umaga, nasa terminal na siya at alas 4:30 pa ng hapon ang kanyang biyahe. Every umuwi ako pag New Year para magkakasama kami magpamilya. Ayon sa pamunuan ng PITX, pumalo na sa halos 2 milyon ang dumagsang pasahero sa terminal. Jam-pack pa rin ang mga ticket booth sa mga last-minute passenger. At bagaman marami-rami pa rin ang mga humahabol makauwi para sa bagong taon. Ang expectation natin ay hindi na gano'ng kataas katulad ng mga previous days dahil yung mga kababayan natin ay nakabiyahe na. Mariing ding ipinagbabawal ng PITX ang pagdadala ng anumang paputok para iwas disgrasya. Isa rin sa mga category ng flammable items. So, bawal na bawal. Remember kung magdadala sila ng paputok, paano lang na bawal at confiscate, sayang lang for pinambigin mo. Habang pinapayagan din naman ang pagdadala at pagbabiyahe ng mga alagang hayop, basta may leash o tali, kung ito'y aso o pusa, habang nakalagay sa safe na kulungan naman kapag manok o ibon, maging iba pang alagang hayop. Pet friendly naman tayo, so yung small to medium pets ko, inaalaw yan siya. Basta po meron tayong cage. Then syempre, may complete vaccinations po tayo. Paalala pa ng terminal, bumiyahe ng magaan at iwasan ang sandamakmak na bagaheng dadalhin para iwas abala. Sa January 5, 2026 Lunes, inaasahang dadagsa naman ang mga pauwi galing bakasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Iginigiit ng Philippine National Police Forensic Group ang posibilidad na nahulog talaga si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at hindi tinulak patay sa forensic findings. Gamit ang 3D scanning technology, muling binuo ng PNP Forensic Group ang pinangyarihan ng insidente. Lumalabas sa scan na nasa 16.9 meters, katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag ang layo mula sa kalsada hanggang sa ilalim ng bangin. Ayon kay Police Colonel Pierre Paul Carpio, malapit lang sa paanan ng bangin natagpuan ng katawan, senyales na hindi siya tinulak. Tinatayang nangyari ang insidente sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18. Sa toxicology naman, lumabas na umiinom si Cabral ng antidepressant na may posibleng epekto ng antok at panghihina. Ang DNA ay isa sa mga scientific methods of identifying. But with our fingerprint and with the collaboration at with the correlation with the NBI, cooperation ng NBI, nagbigay po ang NBI ng standard ng kanilang fingerprint way back 2014, yung computer-generated po nila. At na-match po yon sa ating fingerprint na nakuha sa cadaver. Yun po ay nagbigay ng kalinawan na ang ating cadaver is the late Yusek Maria Catalina E. Cabral. Sinabi ng Office of the Ombudsman na hindi nagbigay ng kumpletong files ni Cabral si Batangas Representative Leandro Leviste kahit hiningi na ito ng investigador. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nilapitan na ng Ombudsman si Leviste kahit noong buhay pa ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at may kinatawang abogado. Sa halip na buong set ng dokumento, limitadong bahagi lang ang ipinakita ni Leviste. Salungat sa kanyang mga naging pahayag na naipakita na raw niya sa Ombudsman ang kumpletong files. Gayunpaman, sinabi ni Clavano na ang pinaka-maaasahang ebidensya ay ang mga orihinal na files na nasa pangangalaga ng may-ari ng mga computer at storage devices. Dahil dito, isa sa ilalim ng Ombudsman sa Digital Forensic Examination ang CPU o computer ni Cabral na nasa kanilang kustudiya na kasama ang COA, DPWH at PNP Anti-Cybercrime Group. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. The best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control, and even authorship of the computers, the storage devices, and the files themselves. Dismayado naman ang isang political analyst dahil sa umano'y nabigong pangako ng gobyerno sa paghahatid ng hustisya at pananagutan sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay University of the Philippines Political Science Professor Aris Arugay, hindi napanatili ng Marcos Jr. administration ang momentum ng investigasyon matapos ang malalaking pahayag noong simula. Anya, nagtaas ng malaking expectations ang gobyerno nang magsimula ang investigasyon, kabilang ang mga pangakong may big fish o malalaking personalidad na mapapanagot. Pero sa kanyang pananaw, malabo pa rin na ang pananagutan at nananatiling malayo ang hustisya. Diin pa ni Arugay, malaki sana ang potensyal ng investigasyon kung binigyan ang ICI ng mas malakas na kapangyarihan. Natatandaan namang sunod-sunod ang pagbibitiw kamakailan ng ilang miyembro ng ICI na nakadagdag sa kawalan umano ng tiwala ng publiko. The ICI would have had so much potential or promise if it has been given teeth. We see that it seemed to be walking on eggshells, like it's unable really to get to the bottom of many of the things, and therefore the filing of cases has been delayed. There's been resignation of its members, which doesn't project a lot of confidence. Sa ibang balita sa Visayas, iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibilidad ng nakararanas ng depresyon ang pagkawala ng isang pari ng San Jose de Malibago Parish sa Barangay Malibago, Babatngon, Leyte. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ilang anggulo ang sinusuri ng mga investigador sa pagkawala ni Parish Priest Father Edwin Kutz Kaintoy. Anya,
Posibleng dahilan ng umano'y pinagdaraan ng depresyon ng pari, kaugnay ng pagkawala ng kanyang adopted son matapos ang isang alitan. Nasa kustudiya umano ng pari ang binata bago ito biglang nawala. Batay naman sa Police Regional Office 8, posibleng tumungo sa Cavite ang inampun na anak at isa sa mga tinitinang senaryo ay maaaring umalis ng Leyte ang pari habang patuloy na hinahanap ang binata. Sa timeline ng pulisya, huling nakita si Father Caintoy December 23, sakay ng motorsiklo kasama ang kanyang sakristan papuntang Tagpuro, Tacloban. Patuloy naman ang search operations ng otoridad at hinihikayat ang sinumang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 120 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa loob ng isang bodega sa San Simon, Pampanga. Ayon sa pulisya, unang naharang noong araw ng Pasko ang isang cargo truck na kargado ng mga iligal na sigarilyo. Sa isinagawang interrogation ng Philippine National Police Highway Patrol Group, itinuro mismo ng driver ang bodega kung saan umano niya kinuha ang kontrabando. Nakita ang kahong-kahong sigarilyo na bukod sa walang mga dokumento ay patago umanong ipinasok sa bansa. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng smuggling operation at masampahan ng kaukulang kaso. Sa aming pagbabalik, mga nagwaging pelikula sa 2025 Metro Manila Film Festival, alamin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Humakot ng Kaliwat Kanang Awards sa katatapos na MMFF Gabi ng Parangal, ang comeback project ni Angelica Panganiban na On Mary, habang wagi naman bilang Best Picture ang pelikulang I'm Perfect, kung saan hinirang ding Best Actress ang bida nitong si Cristel Go, ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Emosyonal ang aktres-producer na si Sylvia Sanchez ng tanghalin bilang first Best Picture ang kanilang pelikulang I'm Perfect sa katatapos na Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal nitong weekend. Ang I'm Perfect ay isang kwento ng inclusivity na umiinog sa love story ng dalawang taong na diagnose ng Down syndrome. At pambihira nga ang pagkapanalo ng naturang pelikula dahil ang mga bumida rito na sina Cristel Go at Earl Amaba ay may Down syndrome din sa tunay na buhay. Salamat po sa paniniwala po. Person with Down syndrome, persons with disabilities, you made history tonight para sa inyong lahat to. Milestone din para sa Metro Manila Film History ang pagkakapanalo ng isang PW artist nang makuha ni Cristel Go ang Best Actress Award. Nanalo ang baguhang aktres katapat ang bigating mga pangalan ni na Angelica Panganiban at Nadine Lustre. Higit sa lahat, Lord, tinupad mo po pangarap ko. Namin lahat na maging artista. Samantala, humakot ng awards ang Anne Mary na pinagbibidahan ni na Sanjo Marudo at ang nagbabalik pelikula na si Angelica Panganiban o Angge. Ilan sa mga naiuwi nito ay Best Screenplay, Best Editing at Best Director Awards. Tumabo rin ng mga parangal period ang crime thriller ni Piolo Pascual na Manila's Finest matapos makakuha ng Best Sound, Best Scoring, Best Cinematography at iba pang awards. Best Visuals ang nakuha ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Best Supporting Actress para kay Odette Can
naman sa pelikulang Bar Boys. At si Vice Ganda naman ang nakakuha ng Best Actor Award para sa Call Me Mother. Sa nanay ko, maraming salamat sa nanay ko na minsang lumisan para panindigan ang pangako niya na bubuhayin kaming mga anak niya. Sa nanay kong umalis para magsakripisyo, para malungkot, para mag-isa, para may kainin kami. Muli naming inaanyayahan ng publiko na tangkilikin ang Kalahok sa taunang Film Fest na layong suportahan at ipagdiwang ang industriya ng pelikulang Pilipino. Para sa Balitang A to C, Rod Carabot. Congratulations sa MMFF winners at entries. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ngayong Lunes ay mula sa 35th US President na si John F. Kennedy. Ang sabi niya, ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa desisyong subukan ito. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Aba, nakahanda na po ba ang mga programa at bingo cards para sa buong pamilya na sasalubong sa pagpapalit ng taon? Simulan na dahil wow, 3 araw na lang, 2026 na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.